Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para ibahagi ang ebanghelyo sa buong mundo na ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong Ama ni Kristo na siya ring iisang Espiritu at Diyos na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At tayong mga tao dapat nating kilalanin ang Espiritu Santo sa ating katawan at siyang dapat nating purihin at ibigin ng higit sa lahat sapagkat ang Espiritu ng Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng buhay sa katawan at kaluluwa ng tao kung kaya tayo ay umiiral at nabubuhay dito sa mundo. Ang aklat na to ay kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Ang layunin at misyon ko ay maging tagapagsalita rin ng Espiritu Santo para ipahayag ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama na walang sino mang tao ang makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama kung ang tao ay hindi magsisisi, hindi magpapakumbaba at hindi magbabalik loob sa Espiritu Santo. Dahil hindi patatawarin ng Espiritu Santo ang mga taong ang kaluluwa ay suwail na lumalapastangan sa kanyang tahanan at sa kanya. Dahil ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa ating sarili lang o dahil sa mga pagkain na kinakain natin. Ang katotohanan, ang ating buhay ay nagmula sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ang kaluluwa ay ang ating buhay na tinanggap sa Espiritu Santo na siyang totoong kawangis ng Diyos Ama. Ang kaluluwa ay siyang tinanggap ng lalaki at babae na siyang kawangis ng Diyos Ama na dapat nating pahalagahan ang ating kaluluwa para ang ating kaluluwa ay huwag mamatay na huwag mapunta sa impyerno. Sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ang Espiritu Santo at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kung babasahin nyo ang Genesis doon sa unang paglikha at sa panahon ni na Eva at Adan, sinabi ng Panginoon na kay Eva at Adan na huwag kakainin yung puno na ipinagbabawal ng Panginoon dahil mamamatay nga ang tao. Honestly, ang sinasabi ng Panginoon doon kina Eva at Adan ay dahil yung puno na yon ay puno ng kasalanan. Kapag kinain mo ang bunga nun, mamamatay ka dahil ang kaluluwa mo ay mahihiwalay sa Espiritu Santo, gawa ng kasalanan. Ang kasalanan ang siyang pumapatay ng katawan at kaluluwa din ng tao. Dahil yung ating katawan na siyang sagradong tahanan ng Diyos, kapag gumawa tayo ng kasalanan sa Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang ating katawan ay magiging marumi at ang ating kaluluwa ay magiging marumi rin sa paningin ng Espiritu Santo na nasa ating katawan. Dahil ang ating katawan ay tahanan ng Diyos. Kung kaya sinabi ni Kristo na templo ng Diyos ang ating katawan, templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Ang Espiritu Santo ay siyang banal na Espiritu, na siyang banal na Ama, na siyang nananahan sa katawan ng bawat tao. At nasasaad dito sa Mateo, Kabanata 23, versikulo 9, huwag niyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat iisa ang iyong ama, ang Ama na nasa langit. Gusto kong ibahagi sa inyo na ang iduluhin nyo yung Santo Papa ng Romano Katoliko ay wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Dahil ang Santo Papa ng Romano Katoliko ay hindi totoong banal na ama. Isa siyang impostor na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Sinabi nga ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Nasasaad sa banal na kasulatan sa talata ng Levitico, Kabanata 26, versikulo 1. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na ribolto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo.
Gusto kong ipabatid sa inyo ang katotohanan na kaya tayo sinakop ng mga Espanyol ay gawa ng bulaang propeta na si Ferdinand Magellan na napadpad sa ating bansa noong unang panahon. Si Ferdinand Magellan ang siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ipinabatid sa akin ng Espiritu Santo na ang ating bansa, ang totoong pangalan ay hindi Pilipinas kundi Maharlika noong una pa man. Ang ating bansa ay ang siyang lupang hinirang ng Diyos. Ang ating bansa noong unang panahon ay walang relihiyon. Ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalang pandaigdigan noong unang panahon. At honestly, bago pa man dumating itong mga Espanyol, ay nauna pang dumating yung mga ngalakal na nakikipagpalit-kalakal sa ating bansa. At nung panahong yaon, yung mga ngalakal na nanggaling sa Persia ay may mga kasamang misyonero ng relihiyong Islam na silang nagdala ng relihiyong Islam sa atin, kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam sa atin nung unang panahon. Honestly, yung si Ferdinand Magellan at saka si Lapu-Lapu ay kaya naglaban ay gawa ng mga relihiyon din. Dahil si Lapu-Lapu Muslim yan. Si Ferdinand Magellan Romano-Katoliko yan. Ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko ay mga Espanyol. Ang nagdala ng relihiyong Islam ay mga taga-Persia. Sinabi ni Dr. Jose Rizal na bago pa man dumating ang mga Espanyol, may nauna pang kasaysayan. Ang katotohanan, nauna pang dumating ang mga taga-iba't ibang bansa na nakikipagpalit-kalakal sa ating bansa noon kaysa sa kay Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Ipinababatid ko sa inyo ang katotohanan na siyang sinasabi sa akin ng Espiritu Santo na nanahan sa katawan ko na tayong mga tao sa ating bansa ay ang kanyang mga tao na pinili dito sa mundo na siyang magpapahayag ng katotohanan patungkol din sa kanya. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na magsalita patungkol sa kanya, sinabi rin ni Kristo na walang sino mang makakapasok sa kaharian nga ng Diyos Ama, kung sa kaharian ng Diyos, hanggat ang tao hindi ipinapanganak sa Espiritu at sa tubig. Gusto kong ibahagi sa inyo kung paano ko naunawaan ito. Dahil si Kristo, ipinanganak siya sa Espiritu ng Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria. Si Kristo ipinanganak ni Birheng Maria sa tubig dahil ang ina, kapag yan ay manganganak, una munang pumuputok yung panubigan doon sa sinapupunan ng ina bago pa lumabas yung bata. So ako, paano ko isinilang dito sa mundo? Alam ko na nabuo ako dito sa mundo gawa ng ang aking ama at ina ay pinag-isang katawan din ng Espiritu Santo. Dahil ang katawan ng aking magulang ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbuklod sa aking magulang para ako ay mabuo sa sinapupunan ng aking ina. Ang Espiritu Santo ang siyang bumuo sa sinapupunan ng aking ina para ako ay ipanganak dito sa mundo. Dahil ang Espiritu Santo ang may gawa ng katawan at kaluluwa ng aking magulang, ay siya ring iisang Diyos na may gawa ng aking katawan at kaluluwa. Bawat katawan ng tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, gusto kong ibahagi sa inyo na ang Espiritu Santo ang siyang nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa natin na siyang babalik na parang magnanakaw para bawiin yung buhay na ipinahiram sa tao. At hindi si Kristo ang babalik para maghukom, kundi mismo ang Ama rin ni Kristo. Dahil ang may gawa ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan, maging ng katawan ni Kristo, ay ang Espiritu Santo din at hindi si Kristo. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya at tagapagsalita ni Kristo, gusto kong ibahagi sa inyo kung bakit sinabi ni Kristo
na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Honestly, walang tao na nakahihigit sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo lang ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat nating kilalanin sa ating katawan, dapat nating ibigin sa ating sarili, at dapat lang nating purihin dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. Honestly, si Kristo ay pinatay ng mga Hudyo, yung saling lahi ni na Abraham, dahil sinabi ni Kristo na bago pa man umiral si Abraham ay ako na nga. Nagalit yung saling lahi ni Abraham, yung mga pari, dahil hindi sila makapaniwala na paano mangyayari yun, gayong si Kristo ay wala pang 50 taong gulang. Sinabi ni Kristo yun dahil kung magbabalik tanaw kayo sa nasasaad dun sa talata, doon sa ika-6 na paglikha sa Genesis, sinabi ng Panginoon na lilikhain natin ang tao, lalaki at babae na kawangis natin. Sa ika-6 na paglikha, ang kinakausap dyan ng Diyos Ama ay sina Kristo at yung mga anghel ng Diyos Ama. Sa ika-6 na paglikha, hindi pa umiral si Adan. Kung babasahin nyo, titingnan nyo yung nasasaad dyan sa Genesis. Sa ika-6 na paglikha, wala pa si Adan. Honestly, nagpahinga muna ang Panginoon nung ika-7 araw. At nung nakita niya na walang magbubungkal ng lupa, saka pa lang nilikha ng Diyos Ama si Adan sa alabok. At yung hininga na ibinigay ng Diyos Ama sa ilong ni Adan ay espiritu yun. Honestly, si Kristo ay espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para maging Mesiya na maging tagapagsalita ng Espiritu Santo. Para ipahayag ni Kristo ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at tayong mga tayo hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. At hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili din lang dahil ang presensya ng Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay. Ang Espiritu Santo na parating kasama ni Kristo ang siyang totoong Ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo na siyang may gawa ng buhay ni Kristo. Kaya nung si Kristo ay pinako sa krus ng mga Hudyo, yung saling lahi ni Abraham, na nagalit kay Kristo, hindi na unawaan ng mga saling lahi ni Abraham na hindi si Kristo ang una nilang kinagalitan, kundi yung Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Kristo. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo at parating kasama ni Kristo ang Espiritu Santo. Yung mga pumatay kay Kristo sa krus, nilapastangan nila ang Espiritu Santo na siyang nananahan sa katawan ni Kristo. Kung kaya sinabi ni Kristo, kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, ay siya ring ginawa mo sa akin. Dahil si Kristo naging tagapagsalita ng Espiritu Santo. Si Kristo ay siyang bugtong na anak ng Espiritu Santo. Tanging si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para patawarin ka ng Espiritu Santo. Dahil kay Kristo, makikita mong katotohanan ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa sarili mo. At dahil kay Kristo, mauunawaan mo na kapag hindi ka nagsisi at hindi ka nagbalik loob sa Espiritu Santo, gawa ng kasalanan na ginawa mo sa Espiritu Santo, ang kaluluwa mo ay mamamatay. Sinabi ni Kristo na huwag matakot sa may kakayahang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Bagkus ang katakutan mo ay yung may kakayahang pumatay ng iyong katawan at kaluluwa na siyang magbubulig sa impyerno. Ang katotohanan kung bakit hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo ay dahil ang kasalanan ang siyang totoong orihinal na pandemya na hindi nakikita ng mata ng tao ang siyang pumapatay sa katawan at kaluluwa ng bawat tao. Ang kasalanan ay kamatayan.
At kapag ang isang tao ay nagsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at nagbalik loob sa Espiritu Santo, patatawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao. At dahil doon, ang kanyang kaluluwa ay maliligtas na huwag mapunta sa impyerno. Honestly, si Kristo lang talaga ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para magkaroon ka ng totoong relasyon sa totoong Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, gusto kong ibahagi sa inyo kung bakit sinabi ni Kristo na iiwan niya ang Espiritu Santo na siyang tutulong sa atin at siya rin magpapaalala ng mga itinuro ni Kristo. Kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo kay Kristo, yung Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Kristo ay siya ring Espiritu Santo na nanahan sa katawan mo, ang siyang magpapahayag sa iyo ng katotohanan kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Ay dahil ang Espiritu Santo rin ang siyang may gawa ng katawan at kaluluwa mo, na siyang dapat mong sambahin, ibigin ng higit sa lahat dahil ang katawan mo ay ang siyang totoong sagradong tahanan ng Espiritu ng Diyos. At ang iyong kaluluwa na siyang iyong buhay na tinanggap sa Espiritu Santo, ang siyang iyong magiging susi para makapasok ka sa kaharian ng Diyos Ama. Kung kaya sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas dahil nga ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Si Kristo ang manghihikayat sa mga tao na magbalik loob sa Espiritu Santo. Dahil kay Kristo, kaya ko nakita ang katotohanan na kaya ako umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nanahan sa aking katawan. Ang Espiritu Santo ang siyang tumawag sa akin na ipakilala ko si Kristo na anak niya. Dahil siya ang lumukob kay Birheng Maria na siyang bumuo kay Kristo sa sinapupunan ni Birheng Maria. Kaya si Kristo ay isinilang dito sa mundo at kung kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Kay Kristo ko nakita ang katotohanan at kay Kristo ko rin naunawaan kung sino ako at kung bakit ako umiiral dito sa mundo. Honestly, ang aking kaluluwa ay spirito yun na ipinanganak sa spirito ng Espiritu Santo. Kung kaya ako ay umiiral dito sa mundo. Ang aking kaluluwa ay hindi anak ng tao kundi anak ng Espiritu Santo. Kaya ako ay pinagbuklod, naging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos na binuklod para magsalita rin patungkol sa Espiritu Santo na ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang bawat katawan ng tao. At ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ang topic ko sa araw na to ay patungkol nga sa mga pare at doon sa Papa. Bakit walang kapatawaran sa Espiritu Santo ang iduluhin mo ang Papa at mga pare na tawagin mong Father? Dahil ang katotohanan, ang Espiritu Santo lang ang siyang totoong Father na amang espiritual na siyang parating kasama ng mga tao dito sa mundo na nananahan sa katawan ng tao, ang siyang totoong nagbibigay ng buhay sa tao. At yung mga pare at yung Papa ng Romano Katoliko, honestly, bula ang propeta yun at antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao ang hindi nila nakikita na ang labanan dito sa mundo ay labanang espiritual at hindi labanan laban sa laman at dugo. Nasasaad nga doon sa taga-Efeso. Sa Efeso, nasasaad na sinabi dito, basahin ko lang yung eto. Sa Efeso, Kabanata 6, versikulo 12.
Sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makasanlibutang hukbo ng kadilimang ito, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan na nasa kaitaasan. Honestly, yung pinakapinuno ng siyang leaders ng Romano Katoliko, kampo nyo ng kadiliman. Wala yung idinulot na kabutihan sa ating bansa. Kaya yung ating bansa na maharlika ay namuhay sa kadiliman dahil binura nga ng mga Espanyol yung pangalan ng ating bansa at pinalitan ng pangalang Pilipinas na isinunod doon sa hudas na hari ng Espanya na si Philip II. Kaya naging Pilipinas ang ating bansa. Ito yung magpapatotoo kung bakit tayo sinakop ng mga Espanyol. Ay gawa ng nalinlang ang ating mga ninuno noong unang panahon na maniwala kay Ferdinand Magellan na sumamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Dahil si Ferdinand Magellan ang siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko na siya ring may dala ng kulto at rebulto ng Santo Niño. Which is hindi yun kinalulugod ng Panginoon kasi nga nasasaad sa talata ng saan ba yun? Sorry. Ng Levitico na 26 versikulo 1, na huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebulto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ibig sabihin, ng Panginoon, siya lang yung dapat nating sambahin. Hindi yung mga rebulto, santo-santuhan na inukit lang ng kamay ng tao. Dahil wala yung power para magbigay ng buhay sa ating katawan at sa ating kaluluwa. Kundi ang Espiritu ng Espiritu Santo lang nananaan sa ating katawan. Kung kaya, hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisi at huwag gumawa ng kasalanan laban sa Espiritu Santo. Dahil yun, kasalanan na walang kapatawaran ay yung lapastanganin mo ang Espiritu Santo. Honestly, yung Papa ng Romano Katoliko, bula ang propeta yan, Antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo na siyang ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo. Hindi kayo matutulungan ng Papa ng Romano Katoliko na maligtas ang inyong kaluluwa unless nagsisi kayo at nagbalik loob kayo sa Espiritu Santo. Patatawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan nyo at kikilalanin ng Espiritu Santo ang inyong kaluluwa na anak niya. Pero hanggat ang tao nagiging pagmataas, mayabang, at kinakalaban niya ang Espiritu Santo dahil mas iniibig niya at iniidolo niya yung mga bulaang propeta dito sa mundo, na sa tingin niya, akala niya yung mga bulaang propeta nagkalat dito sa mundo ang magliligtas sa kanyang kaluluwa at hindi ang Espiritu Santo. Honestly, yung mga taong sumasamba sa mga rebulto, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo, ay hindi niya patatawarin. At hindi kalugod-lugod sa kanya ang ginagawa ng mga bulaang propeta. Kung kaya hindi mo dapat tawagin na Father ang mga pari. Dahil ang mga pari ay mga bulaang propeta na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Kaya ako hindi tinatawag na Father na ngayon ang mga pari. Kasi dati naman akong Katoliko. Pero ang Espiritu Santo, inalis niya ako doon sa katuruan ng Romano Katoliko dahil binasa ko ang Biblia. Ang Old Testament at New Testament. Yung mga aral dyan sa relihiyon ng Romano Katoliko, at katuruan doon sa Biblia, sa mga tinuturo ni Kristo, pinagkumpara ko yan. Kay Kristo, nung si Kristo yung nangangaral, wala si Kristo yung itinuro na magrosaryo ka. At walang nakasasaad sa Biblia na patungkol sa rosaryo. At si Kristo nung nangangaral, ang tawag ni Kristo kay Maria ay babae lang. Hindi niya itinataas ang pangalan ni Maria na ina ng Diyos. Dahil kalapastanganan yun sa Espiritu Santo. Ang lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Kristo. Si Maria hindi nakahihigit sa Espiritu Santo. Kaya yung mga pare, mga bulaang propeta yan, na ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na dapat malaman ng mga tao na ang totoong Diyos
at banal na Ama na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay ang Espiritu Santo lang na hindi nakikita ng mata, na siyang nananahan sa ating katawan, hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Yung Papa ng Romano Katoliko ay isang impostor na sinungaling, na tinataas niya ang kanyang sarili dito sa mundo para iduluhin na siya yung kilalanin na banal na Ama. Honestly, walang tao na makakapantay sa Espiritu Santo dahil walang sino mang tao ang may kakayahang lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siya ring pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa. Sa oras na umalis na ang Espiritu Santo sa ating katawan at binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa ating katawan, tayong mga tao ay mamamatay at ang ating kaluluwa ay babalik sa Espiritu ng Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. At walang sino mang tao ang makapanlilin lang sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ang siyang totoong nag-iisang Diyos na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Alam ng Espiritu Santo kung anong mga ginawa natin dito sa mundo. Alam ng Espiritu Santo kung tayo naging tapat sa Kanya o hindi. Alam ng Espiritu Santo kung sinungaling ka. Alam ng Espiritu Santo kung nangalunya ka. Alam ng Espiritu Santo kung nagnakaw ka. Alam ng Espiritu Santo kung pumatay ka. Dahil sagradong tahanan ng Espiritu Santo ating katawan. Siya yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin, na siyang dapat nating kilalanin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. At hindi yung Santo Papa ng Romano Katoliko at hindi yung mga rebolto at santo-santuhan na dinala ng mga Espanyol sa ating bansa. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao ang tulog ang diwa na hindi nakikita kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo na siyang ipinako sa krus ng mga paring Hudyo na mga naging tagasunod din ng Moises at saling lahi ni Abraham. Honestly, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus ay saling lahi ni Abraham. Dahil ikinorek ni Kristo ang Sabat, yung araw ng pangilin. Sinabi ni Kristo na bago pa man umiral si Abraham ay ako na nga. Sinabi ni Kristo na siya ay anak ng Diyos. Honestly, hindi tinanggap ng saling lahi ni Abraham si Kristo na anak ng Diyos dahil hindi nila nakikita ang katotohanan ng Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo ang totoong amang espiritual na parating kasama ni Kristo. Yung mga pumatay kay Kristo, yung mga saling lahi ni Abraham, yung mga Hudyo, honestly, ang katawan nila ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo rin ang may hawak ng kanilang buhay. At dahil hindi nila tinanggap ang katotohanan kay Kristo, hindi nila kinilala at hindi nila inibig ang Espiritu Santo sa kanilang katawan, sa oras na lumisan na sila dito sa mundo, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin kikilalanin ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa na anak ng Diyos. Ito yung katotohanan na siyang sinasabi sa akin ng Espiritu Santo na kailangan kong sabihin at ibahagi sa mga tao. Para ang mga tao ay magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. Kung gusto nilang ang kanilang kaluluwa ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Honestly, si Kristo ay hindi babalik ng pisikal, hindi mo siya makikita. Kahit ang Espiritu Santo, hindi siya babalik ng pisikal kaya hindi mo rin yan makikita ng mata. Pero, ang pagbalik ng Espiritu Santo ay yung makikita mo na lang na binawi na ng Espiritu Santo yung buhay sa tao. Honestly, itong COVID-19 na naganap, nangyari sa ating mundo, na niyanig ang buong mundo, tinakot ang mga tao, honestly, ang Espiritu Santong may hawak ng buhay natin. Yung mga tao na lumisan na dito sa mundo,
binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa kanilang katawan, kaya sila namatay. Ang kanilang kaluluwa ay bumalik na sa Espiritu Santo at humarap na yun sa paghuhukom ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na ang kasalanan nga na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Ang kasalanan ay kamatayan. At dahil sa kasalanan, kung kaya ang kaluluwa ng tao ay napupunta sa impyerno. Honestly, maraming kaluluwa ang pumupunta sa impyerno dahil maraming kaluluwa ang lumalapastangan sa Espiritu Santo dahil yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung kanilang katawan, ay binababoy nila dahil sa mga kalaswaan at kamunduhan. Honestly, dito sa aklat na to, ibinahagi ko yung patungkol sa mga LGBT. Para patuto, ipakita ko sa inyo yung patungkol doon. Na ang naging layunin kasi medyo kapal yung pagkukulay ko. Nandiyan, nakasulat dyan LGBT or BLGT. GLBT, GLBT. Yan. Nasasaad dito. Sa aklat na to, na yung mga tao na katulad ni na Vice Ganda, ni na Charis Pempenko, hindi nila iniibig ang Espiritu Santo sa katawan nila. Hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo sa katawan nila. Hindi sila namumuhay sa katotohanan. Dahil kung paano sila nilikha ng Espiritu Santo, sinasalungat nila. Namumuhay sila sa kasinungalingan at pagkukunwari. Yung katawan nila na sagradong tahanan ng Espiritu Santo ay binababoy nila dahil sa mga kamunduhan at kalaswaan. Honestly, ang mga bakla at tomboy, kapag namatay na sila at lumisan dito sa mundo dahil hindi nila pinanatiling sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang kanilang katawan, yung mga katarantaduhan nilang ginawa dito sa mundo, yung pamumuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari sa kalaswaan at kamunduhan, sa oras na umalis na ang kaluluwa nila sa katawan nila at bumalik na yun sa Espiritu Santo para humanap sa paghukom, magbabayad sila sa Espiritu Santo. Doon sila sisingilin ng Espiritu Santo sa kabilang buhay. Doon sa kabilang buhay, kapag Espiritu ka na, kahit magsisi ka pa, umiyak ka pa, gano'n pa karami ang iyak mo para humingi ka ng kapatawaran sa Espiritu Santo ay huli na. Dahil yung pagbabalik loob mo sa Espiritu Santo para patawarin ka ng Espiritu Santo ay magagawa mo lamang hanggat naririto ka pa sa lupa. Kaya si Vice Ganda, kung hindi yan magbabalik loob sa Espiritu Santo, hindi siya mamumuhay kung papaano siya nilikha ng Espiritu Santo. Honestly, ang kaluluwa niyan ay sa impyerno ang bagsak. Yung mga karangyaan, yung pera, bahay, kasikatan, wala yang kwenta. Hindi yan makakapagligtas sa kaluluwa mo kung hindi mo pananatiling sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang iyong katawan at hindi mo iibigin ang Espiritu Santo ng higit sa lahat. Honestly, sinabi nga ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Honestly, yung mga pera, karangyaan, lahat ng mga bagay dito sa mundo, hindi naman galing yan totally sa Diyos. Yan ay galing sa demonyong si Satanas, honestly. Kasi, si Kristo nung sinubok siya ng demonyo, sinabi ng Panginoon, sinabi ng demonyo kay Kristo, na ibibigay ko lahat sa iyo ang mga kayamanan dito sa mundo, yung karangyaan. Si Kristo ay pasakop lang doon kay Satanas na siya nagbibigay lahat ng mga karangyaan dito sa mundo. Sinabi ni Kristo, ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Dahil kilala ni Kristo ng Espiritu Santo na nasa katawan niya ay ang kanyang totoong ama na nagsugo sa kanya na parati niyang kasama ang siyang nagbibigay ng buhay sa sarili niya at hindi yung mga karangyaan at kayamanan dito sa mundo. Sinabi rin ni Kristo sa demonyong si Satanas na huwag mong subukin ang iyong Diyos.
Dahil alam ni Kristo na si Satanas ay dating anghel ng Espiritu Santo. Itong demonyong si Satanas ay gusto niya na siya yung sinasamba at siya ang sambahin na Diyos at hindi ang Espiritu Santo. Pero narito na tayo sa huling panahon. Yang si Satanas, yung lahat ng karangyaan ay pinagkakaloob ni Satanas sa mga tao. Yun yung maghihikayat sa mga tao para tumalikod sa Espiritu Santo. Para kalabanin ng tao ang Espiritu Santo. Pero hindi alam ng tao nang may hawak ng buhay nila yung Espiritu Santo. At sa araw ng paghuhukom, ang Espiritu Santo ang maghuhukom sa kanilang kaluluwa dahil ang puso nila ay naging demonyo, katulad ng demonyong si Satanas na mas umiibig sa mga bagay dito sa lupa, yung mga karangyaan, sa halip na sa Espiritu, ng Espiritu Santo na sa katawan nila, ang kanilang kaluluwa ay hindi maliligtas. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga kaluluwa ang tulog at hindi handa sa pagdating ni Kristo at ng Espiritu Santo na siyang totoong Ama ni Kristo. Si Kristo ay hindi patay kundi buhay. Ang Espiritu ni Kristo ay parating kasama ni Kristo. At kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo kay Kristo, ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa iyo, si Kristo ay kasama mo rin na naririto sa lupa. Dahil yung iyong katawan, templo ng Espiritu Santo, ay siya ring magiging tahanan ni Kristo para magsalita ka rin patungkol kay Kristo, para ipakilala mo si Kristo na siya ay anak ng Diyos. Dahil si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo at si Kristo ay parating magkasama. At kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo kay Kristo, hindi ka mabubuhay dito sa mundo na mag-isa. Maglalakbay ka na parati mong kasama si Kristo sa puso mo at sa isipan mo. Pati ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan mo ang siyang gagabay sa iyo. Hindi mo kakatakutan ang mamatay dito sa mundo dahil alam mo na ang buhay mo dito sa mundo ay pansamantala lang. Dahil ang iyong kaluluwa, ang totoong tahanan ay hindi dito sa lupa kundi sa langit. Alam mo na ang buhay mo dito sa mundo ay may simula at katapusan dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siyang iisang Espiritu na nasa katawan mo ang siyang totoong amang espiritual ng iyong kaluluwa na siyang Alpha at Omega. Kapag namatay ka na dito sa mundo, dahil dito pa man sa lupa, sa puso mo at sa isipan mo, kinikilala mo at iniibig mo ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ang iyong amang espiritual at dahil doon, kikilalanin ka ni Kristo na kapatid niya sa Espiritu. Dahil ang kinikilala mo na iyong Ama ay ang Espiritu Santo na nagsugo sa Kanya. Magiging kapatid ka ni Kristo sa Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Dahil ang kinikilala mong iyong Amang espiritual ay ang Espiritu Santo na nasa katawan mo at hindi yung mga bulaang propeta, yung mga tao na itinataas nila ang sarili nila na sila ay sugo ng Diyos. Honestly, walang sino mang makakapanlinlang sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan mo kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang gagabay sa iyo. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, dito sa aklat na to, ipinahayag ko lahat ang katotohanan kung bakit tayo umiiral dito sa mundo. Ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Ang Espiritu Santo ang siyang buhay, liwanag at katotohanan na siyang pinagmula ni Kristo. Ay ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At ang tao kailangan ng magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao nang sa gayon, ang kaluluwa ng tao ay maligtas. Honestly, ang ating mundo ay puno na ng kasalanan. Maraming mga tao ang sakim sa posisyon, mas iniibig nila ang posisyon at ang pera. Ang mga tao ay naalipin na ng kanilang posisyon kasi gusto nila na sila ay yung nakahihigit sa ibang tao. Pero honestly, walang sino mang tao ang nakahihigit kanino man.
Dahil bawat katawan natin, templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng itinakdang araw kung hanggang kailan lang ang buhay natin dito sa mundo. Kung tayo'y pinatay ng tao dahil hindi nila matanggap ang katotohanan tulad ni Kristo, pinatay si Kristo ng mga Hudyo na saling lahi ni Abraham na tagasunod ni Moises at Aaron na mga pare. Sila yung nanghikayat sa mga Romano na yung mga sundalo na Romano na parusahan si Kristo at sa krus, parusahan at ipako si Kristo sa krus. Hindi naman si Kristo ipapako sa krus ng mga Romano kung hindi sila nalinlang din ng mga pare. Dahil honestly, yung si Poncio Pilato, ipinahayag ni Poncio Pilato na si Kristo'y malinis at inosente. Hari si Poncio Pilato. Pero dahil si Poncio Pilato, dahil nag-iisa siya, kahit pa sabihin niya na hari siya, yung mga tao, mas naniniwala doon sa mga bulaang propeta, doon sa mga pare. Kaya, walang magawa si Poncio Pilato kundi humingi na lang ng planggana para maghugas ng kanyang kamay at sabihin na hindi niya kagustuhan yung ipapako nga at ipapatay si Kristo sa krus. Kaya kasi doon sa noon ni Kristo may nakasulat din doon na INRI. Ang ibig sabihin niyan is hari ng mga Hudyo. Itong mga pare, hindi nag-complain sila kay Poncio Pilato na napalitan yung nakasulat doon sa noon ni Kristo na yung ngang hari daw ng mga Hudyo. Sabi ni Poncio Pilato, ang naisulat ko na ay naisulat ko na. Kaya hindi na nila pinalitan yung nakasulat doon na si Kristo ay hari ng mga Hudyo. Pero honestly si Kristo hindi hari ng mga Hudyo na physical. Spiritually, dapat ang mga Hudyo ay sumampalataya sa Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Kristo. Dahil si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang nilapastangan ng mga paring saserdote na Hudyo na saling lahi ni Abraham na tagasunod din na Aaron at Moises ay ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Kristo. Sinabi ni Kristo nung siya nakapako sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Honestly, ang kinakausap ni Kristo ay ang Espiritu Santo na nanahan sa kanyang katawan. Dahil ang Espiritu Santo ang may gawa ng katawan ni Kristo. Pero sinabi nga ng Panginoon, ang sino mang sumira sa kanyang templo ay wawasakin din niya. So yung mga tao, yung mga bakla, tomboy, yung nangangalunya, nagbebenta ng aliw, yung tungkol dyan sa mga human trafficking, yung lahat ng mga bagay na to, yung masasama, na wawasakin mo yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, gawa ng pera, o gawa din ng ibang mga bagay dito sa mundo, na yung iniibig, honestly, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Dito sa mundo natin ginagalawan, maraming mga pamilya wasak. Dahil maraming mga tao ang hindi makontento sa kanilang mga asawa. Kaya sila'y nangangalunya at nakikiapid. Honestly, yung mga kabit, sugo yun ng demonyong si Satanas para wasakin ni Satanas yung pinagbuklod ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo, na maghiwalay. Honestly, maraming mga family dito sa mundo natin ginagalawan ang wasak, gawa nga ng iba dahil sa pera. Hindi sila makontento. Gusto nila ng maraming pera. Akala nga ng iba pag dami ng pera, magiging masaya ang buhay mo. No? Aalipinin ka ng pera. Magiging demonyo ka. At magiging kaisa ka ng demonyong si Satanas. Dahil ang sasambahin mo ay si Satanas at hindi ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan mo, na siya ring nananahan sa katawan ng kapwa mo. Sinabi ni Kristo nga, yung sa dalawa niyang mahalagang kautusan, ibigin mo ang Diyos ng buong lakas, sa iyong puso, sa isipan at kaluluwa.
Ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Honestly, hindi mo kayang ibigin ang iyong kapwa kung hindi mo matutunang ibigin muna ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos na may gawa ng iyong buhay. Kapag hindi mo inibig ang Espiritu Santo ng higit sa lahat, hindi mo magagawa yung pangalawang kautusan na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dahil ang kaluluwa mo kung nasa kadiliman, hindi mo kayang hikayatin yung kaluluwa na mapunta sa liwanag. Dahil ang kaluluwa na nasa kadiliman ay bulag. Hindi niya alam na ang nagbibigay ng buhay sa kanya ay ang Espiritu Santo. So, paano niya hihikayatin ang isang tao na magsisi at magbaliklop sa Espiritu Santo kung ang kanyang kaluluwa ay nasa kadiliman at hindi niya nakikilala kung sino ang totoong ama ng kanyang espiritu, ng kanyang kaluluwa. Kung kaya sinabi ni Kristo na walang bulag na makapag-aakay ng kapwa bulag. Tulad ng mga bulaang propeta, hindi nila kayang hikayatin ng kanilang kapwa, yung kaluluwa ng kanilang kapwa, na kilalanin ng Espiritu Santo sa puso nila na kanilang amang espiritual dahil ang iniidolo nga nila ay yung mga sarili nila. Yung mga bulaang propeta, itinataas nila ang sarili nila na sila yung kilalaning father dito sa mundo, na amang espiritual. Kung kaya nasasaad sa Mateo, Kabanata 23, versikulo 9, yeah. Nasasaad dito, huwag niyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Honestly, ang Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan ni Kristo, na siya ring iisang Espiritu na nananahan sa katawan nating mga tao, ang totoong nag-iisang ama ng ating kaluluwa, na siyang banal na ama at amang espiritual na parati nating kasama, na nananahan sa ating katawan, na nagbibigay ng buhay sa atin. Honestly, hindi ako nabubuhay mag-isa. Parati kong kasama ang Espiritu Santo na siyang may gawa ng aking katawan at kaluluwa. Dahil kasama ni Kristo, parati ang Espiritu Santo nung siya narito pa sa lupa, at kay Kristo ko nakita ang katotohanan. Sinabi ni Kristo doon sa mga aral din niya, ang sino mang naniniwala sa Kanya ay naniniwala rin sa Ama na nagsugo sa Kanya. At kapag naniwala ka kay Kristo, sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay lalagi sa iyo, mananahan sa iyo. Kaya ako nagsasalita patungkol kay Kristo at sa Espiritu Santo. Dito sa aklat na to, ipinahayag ko na si Kristo ay anak ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo. Si Kristo ay pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo na nagkatawang tao sa katawan ni Birheng Maria. Honestly, maraming babasahin ka dyan sa Bible na lilituhin ka. Pero kapag tinanggap mo na ang Espiritu Santo, mauunawaan mo ang lahat.